Oy! Hello mga kagreat, magandang araw po sa inyo lahat. Narito man yung lingkod ng Labre TV para makita mo ting kalaman ko sa pagsasaka. Ngayong araw nakakatuwa kasi po ngayon po ang harvest time ng Jasmine 479 Dapog System 0. Wala pong ginamit na abono kasi po rejuvenated na po ang ating lupa. Para sa inyo pong lingkod, isa pong breakthrough. Ang ginagawa nating pagre-rejuvenate ng lupa, no? Meaning to say, kapag hindi po tayo nag-aabuso sa paggamit ng mga synthetically derived na mga fertilizer, lagay tayo ng lagay ng pagkarami-rami na wala na pong patumangga ang paggamit ng synthetic fertilizer, ay hindi na po tayo makapagtanim, hindi na po tayo makapagsaka kapag wala na po tayong magagamit na synthetic fertilizer. Meaning to say, masyado na pong dependent sa abono ang ating lupa. So, meron man po tayong mga ginagawa ng mga tinatawag na zero abono demo trial, yan po ay resulta ng hindi paggamit ng synthetic fertilizer right from the start. Meaning to say, ang ganito pong magandang adhikain ay nagpapakita lang na pwede pala tayong magtanim nang wala na tayong gagamiting abono, wala na tayong gagamiting organic, wala na tayong gagamiting synthetic na abono pagdating ng araw. Which is pinapatunayan natin lagi po itong ganitong sistema na pag-aalaga ng lupa is very effective, very sustainable po yung ganitong sistema. Naalala nyo na nga po, ito pong ating Jasmine 479 from day 1, Dapog System. Tayo po ay nagla-live, tayo po ay nag-upload ng mga videos natin tungkol po sa mga ginawa nating protocols and all. Alam din po natin na nitong nakaraan nga po ay tinamaan din po ito ng bagyong Christine. Alala nyo po doon, naka-live pa po ako, meron pa akong video na sobrang tinamaan po ito ng bagyong Christine. And yet, dahil nga po organic, tapos sa Jasmine 479, matibay po ito sa mga tumbahan. Eh, actually, bumangon pa, no? Inispray lang natin ng bioplant booster to at bumangon pa po itong ating pale na ito. At hindi ko po ini-expect na aani pa po ito ng maganda, no? Just imagine, sa 2,500 square meter ay umani tayo ng 39 kabans sa 2,500 square meters, equivalent to 1/4 hectare. So, pag i-convert natin yan into 1 hectare, nasa 180 kabans per hectare pa rin po yan. Nasa 180, 190 kabans per hectare pa din. So, doon po sa mga nagsasabi na hindi ka pwede magsaka na wala kang synthetic fertilizer at hindi ka pwede magsaka na walang abonong gagamitin, ito po yun yung resulta. Ano po? Now, doon sa mga bago lang po sa ating channel na hindi po nakakasubaybay, ay meron pong protocol yan at saka meron po tayong pinagsimulan. Ibig sabihin po, matagal na rin po, mga 2 years na rin po tayo na ganito po yung sistema natin, ang pure organic fertilization method, walang erosion, wala tayong pagsusunog ng dayami, hindi tayo gumagamit ng mga synthetically derived na mga fertilizer, at hindi rin tayo gumagamit ng fungicide doon sa lupa. So, para po doon sa mga bago na sa ating channel, sumabaybay po kayo dyan. Okay? Yan po tinatawag natin na soil rehabilitation. Kung kayo nagsusunog ng dayami, kung kayo ay abuso sa paggamit ng synthetic fertilizer, yun po, kaya na kailangan natin i-rehab yung ating lupa. Soil conservation, kung tayo po ay malakas magpatubig, pinapaagos natin yung mga mahalagang elemento ng ating lupa, ay hindi po tama yon. Yun po ay iniiwasan natin.
Then as part ng tinatawag natin na soil rejuvenation, ayan na. Dito na po tayo naglalagay ng mga elemento na makakatulong po sa pagpaparami ng microbes sa lupa, sa pagpapaganda ng texture ng lupa, sa pagdadagdag ng mga tinatawag na mga organic amendments dyan sa ating lupa, o pagdadagdag ng mga organic matter sa ating lupa. Yan po yung tinatawag na soil rejuvenation. So yung dating katangian ng lupa nung tayo unang nagbukas ng lupa ay iminumultiply pa natin yan ng times 1, times 2, times 3, times 4, times 5 fold para mas maganda po na rejuvenate na po yung lupa. So pwede ka nang magtanim nang hindi mo na kinakailangan maglagay ng kahit anong elementong fertilizer dyan sa ating lupa, kasi nga po mataas na po yung carbon content ng lupa mo, so mabubuhay na po ang kahit anong klaseng halaman dyan. Ang ginagawa po natin, ang tawag po dyan ay principle of nature. Ginagaya lang natin yung principle of nature kung paano namubuhay yung mga damo dyan sa paligid natin na hindi namamatay. Kahit na nga i-grass cut natin, mamaya mabubuhay na naman. Kahit na magtag-init, mamamatay lang siya pag tag-init, pero mamaya pag umulan, buhay na naman. So yan po yung tinatawag na principle of nature. Ganyan na rin po ang nangyayari dyan sa ating mga taniman ngayon. Pwede na po mabuhay ang halaman dyan. Basta importante, malulusaw lang natin yung mga tinatawag ng mga remains o yung mga dayami ng palay, tsaka yung mga pinag-anihan natin sa mga gulay, ay dyan din po natin lulusawin sa ating mga taniman at hindi po natin tatanggalin. Yung mga tinanggal po natin kasi na yan po ay parang tinapon natin na abono po yan. So hindi po yan basura sa loob ng taniman, kung hindi yan po ay organic amendments po kinakailangan nating ibalik sa lupa. Yun lang po yung ating mahalagang importanteng mensahe sa lahat ng mga farmers. So para doon sa mga kasama natin na nag-harvest dito ng mga taga San Antonio, Quezon, at saka ng mga taga Candelaria, mga grupo ni Kuya Rafi, at saka grupo ni Konsehal Goding Cuevas. Maraming salamat po sa inyo, at sana po ay magkasama-sama tayong muli sa mga susunod natin ng mga demo trial dyan po sa San Antonio, Quezon. Dire-diretso lang po yung ating Mayumi rice. At doon po sa mga nanalo po ng mga binhi, ito na po, ipaprocess na po natin ito at eventually ipamigay na po natin sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Thank you very much, Lord. Thank you very much po sa lahat.